Para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito hong controversial na Pax Silica kung tawagin. Multinational company. Malaking negosyo mula sa Estados Unidos ng Amerika. Ang balak itayo dyan sa Clark at Tarlac sa Central Luzon. Malaking negosyo po ito. Parang tinatayang nasa $20 billion daw po na negosyo ito. Ito yung semiconductor na tinatawag. Mga electronics at saka AI, artificial intelligence. So isang malaking negosyo. At nangangailangan po ng malawak na lupa. Diyan po sa Central Luzon, especially ang Tarlac. Parang kung titingnan natin yung positibo na epekto nito, maganda. Kasi malaking negosyo sa Pilipinas ilalagay. Pangalawa, maraming trabaho ang pwedeng makreate nito o maibigay sa mga Pilipino. Madidevelop ang ating bansa, hindi lang ang Central Luzon, hindi lang ang Tarlac. At magiging sentro ng malaking negosyo ng Amerika ang Pilipinas. Yan po yung mga positibo. Okay? Ang pinagdududa naman ng iba ay ito. Kasi parang magiging exclusive, parang economic zone, exclusive sa mga company o multinational company ng Estados Unidos. Yun naman po yung negative doon, parang wala nang ibang pwedeng sumali, sila na lang. Pangalawa, dahil po ang negosyong ito, Pax Silica, nangangailangan po ng mahigpit na supply, power supply, elektrisidad at saka tubig. Maraming tubig at power supply, kuryente ang kailangang i-produce ng Pilipinas para sa negosyong yan. Ang problema nating mga Pilipino at ng Pilipinas, kulang tayo sa tubig. Kulang tayo sa elektrisidad. Eh pag dumating itong malaking negosyong ito, mas lalo tayo magkukulang. Siyempre pag nandiyan yan ang priority. Lahat ng supply ng enerhiya at tubig, yan ang uunahin kasi malaking negosyo. Baka maapektuhan ng hindi lang ang buong Luzon at Metro Manila sa power supply at maging sa tubig. Alam naman natin, saka lang tayo maraming tubig pag tag-ulan, binabaha tayo. Kaya yung negosyong yan, lahat ng all season, nandyan yan. Tag-ulan o summer. Dahil yung negosyong yan, ayan po yung pangunahing requirements. Maraming tubig at maraming elektrisidad o yung power supply. Saan tayo kukuha nito? Ito ba yung dahilan kung bakit nabanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation address na nuclear power na plano? Ayan, baka pwedeng yun. Pero malaking negosyo po ito. Marami pang, alam mo, dalawa lang yung issue ng power supply, enerhiya at saka tubig. Saan tayo kukuha nun? Buti sana kung laging tag-ulan ang Pilipinas. Maraming tubig na naiipon. Kaso hindi. Meron din tayong summer Nagkukulang nga tayo ng tubig sa Central Luzon sa mga farmers kapag summer. Bumababa nga ang level ng mga dam mula sa Northern Luzon hanggang Central Luzon hanggang Metro Manila pag summer. Isa tayo kukuha ng ganong karaming tubig. Maliban lang kung pwedeng gamitin ang tubig alat, dagat. Yan, maraming dagat yan na pwedeng pagkunan. Kung yun ang gagamitin, pwede siguro. Pero alat yun, baka hindi. Para sa inyong kaalaman, ang ganyang klaseng negosyo ay tubig at kuryente ang number 1 requirements o kailangan. Kaya bang i-produce yan ng Pilipinas at ng mga Pilipino? Yan, dalawa pa lang yan na nakikita natin problema. Pero malaking negosyo, malaking tulong sa ekonomiya ng bansa kung ito ay maitatatag. Kaya nga lang yung mga posibleng problema ay dapat din kaharapin. Kaya dapat araling mabuti ng ating gobyerno, national and local government sa isyong ito.
kung nangangailangan ng 10 hektarya ng lupa. Halimbawa, 10 hectares yung paglalagyan, malaking negosyo. Meron bang 10 hektaryang ganyang kalawak na bakanting lugar dyan sa Tarlac? Clark, Tarlac po ang pinag-uusapan. Yun ang identify na area. Yan, isa pa yan. Dahil kasi kung wala, may demolish yung mga nakatira doon. Kung doon sila nakatira at yung galagay yung negosyo yan, baka ma-demolish sila. Ayun po yun. Pero yung tubig, yan ang malaking problema natin. Tayo nga, pagka hot summer, nagbabrown out pa nga Kulang sa supply ng tubig at saka ilaw. Tapos ito yung negosyong maganda sana pero hindi ko alam kung paano ito haharapin ng national government. Kaya bang tanggihan ito ng Pilipinas dahil ito ay mga multinational company exclusive mula sa Estados Unidos? Alam naman nating malakas at number 1 kapitalistang dayuhan sa Pilipinas ay galing sa Estados Unidos. Yan ang record ng ating Finance Department at saka Department of yung NEDA dati, Department of Economy Development, yung dating NEDA. Ang mga Amerikano pa rin negosyante ang malaki sa Pilipinas. At kasama nila yung magninegosyo dyan. Mga multinational company talaga. Yan po yan, for your information. Tama po na pag-usapan ito. Kaya nga pinag-uusapan natin for information sa lahat. May positibo at may negatibong epekto. Kung ano ang gagawin ng ating gobyerno ay atin hong alamin kung paano magagawa. Isang magandang pagkakataon dahil malaking negosyo. Kung kaya nating isupply ang requirements, ang kailangan na hindi maapektuhan ng residente at ibang komersyal at lugar sa ating bansa at Metro Manila at Luzon, okay lang siguro. Pero kung masasakripisyo ang iba, abay, dapat huwag yun ibaliwala. Isama yan sa matinding pag-aral. Yan ang Pax Selica na pinag-uusapan. Isang pangalan ng malaking negosyo. Semiconductor po ang isa sa mga gagawin dyan. Yung mga electronics lahat ng kailangan. At yung pag-develop ng or pagpapalakas ng AI, Artificial Intelligence at iba pa. Yan po yan. For your information. Marami pa hong detalye yan. Marami pa hong detalye yan. Pero dahan-dahan natin papaliwanag sa mga nakikinig at nanonood para ho sa inyong kaalaman sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lang ang mga taga-Tarlac, hindi lang taga Central Luzon, at pati ang mga Pilipino natin sa kababayan sa abroad na may kamag-anak dyan sa area niyan. Kasi ho, buong Pilipinas ang pwedeng makinabang. Buong Luzon at Central Luzon at Metro Manila naman makikinabang din at maapektuhan din kapag kaho nangailangan ng mahigpit na supply ng power at tubig. Saan kukunin yun? Yan ang tanong. Please like and share, subscribe and follow.